So, good morning guys. So, gusto ko lang ibahagi yung kaligtasan na nagmumula sa Panginoon sa pamamagitan ng Jesus Christ na nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng kaligtasan. So, ibabahagi ko lang sa inyo. Unang-una kasi, bago ako naging Christian, ang dami kong tanong sa buhay. Ang dami kong tanong. Napakadaming tanong. So, kaya nagawa ko yung sharing na to. Kasi ito yung mga tanong ko nung hindi pa nakakilala kay Lord. So, ibabahagi ko lang sa inyo. Kasi, talagang, kaya siguro ako na nakakilala kay Lord dahil nagkaroon ako ng takot na mamatay before. Sabi ko, yung mga kaibigan ko namamatay ng maaga. Kaya parang natatakot ako sa kamatayan dati. So, nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigyan ako ng ganun, tapos hinahanap ko kung paano magkarigla. Dami kong tanong sa buhay, paano ako naging Christian. So, ngayon, ako dito may ginawa lamang na 7 katanungan. So, ang unang tanong, saan ako nagmula? Diba? Saan ako nagmula? Kasi saan ba yung ugat ng tao kung saan tayo nagmula? Amen? Kasi dapat malaman natin na kung saan talaga nagmula ang ugat ng tao. Sabi naman ng mga science, galing doon tayo sa unggoy. Maniniwala ba kayo na kamukha nyo yung unggoy? O doon kayo nagmula sa unggoy? Ako di ako papahayag. Ang gwapo ko namang unggoy. Diba? Diba guys? So, ang una kong tanong dito, saan ako nagmula? Sabi sa Genesis, chapter 1, verse 26-27. Sabi ito, chapter 1, verse 26-27. Sabi ito, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. So, doon pala, makikita natin dito na tayo mula sa Diyos. Nilalang tayo ng Diyos. Sayo pa sa pagpapatuloy, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siyang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Sabi, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang kalarawan. Lumalang siya ng lalaki at babae. So dito makikita natin na ang nilalang ni Fire God ay si Eva at Adan. Yeah. So doon po nagsimula yung ugat ng tao. Nagmula ang ugat ng tao. Kaya umabot, nagpasalin-salin ng ilang generasyon hanggang sa umabot sa atin ngayon. So yun po. Yun po ang katanungan ko dahil. Saan pa nagmula yung tao? So dito yung Bible. Dito po kasi natin malalaman yung katotohanan dito sa Bible. Sabi kasi sa 2 Timothy 3:16-17, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, at sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ito po yung Bible na to, kinasihan ng Diyos. So ayan po, lahat po tayo ay nilalang ng Diyos. Amen? Nilikha ng Diyos. Kawangis ng Diyos. So, ngayon, napapansin ba natin, di ba? Nagsimula tayo sa bata, naging baby, naging makulit na bata, tapos nagbinata o nagdalaga, tapos tatanda, pagkatapos tumanda, anong mangyayari? Mamamatay. So, lahat po tayo ay mamamatay. Sa aminin nyo pat sa hindi, lahat po tayo mamamatay. Yun po talaga ang design ng tao. Lahat tayo mamamatay, lahat tayo lilipas, lahat tayo kukupas. Yan po yun. So, ngayon, ano bang sabi ng awit chapter 82 verse 7? Sabi sa awit, ayan. Awit 82 verse 7. And guys, so sabi sa awit 82 verse 7, sabi ito, ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. So dito makikita natin na hindi nagsisinungaling ang Bible. Nandito lahat sa Bible. Alam nyo po, pag nagbasa kayo ng Bible, magiging advance kayo. Kasi sasabihin dito sa sinasabi ng Bible kung anong mangyayari sa hinaharap. At kung anong magiging kahinatnan ng mundong ito sa hinaharap. Nandito po sa Bible. So yun. So dito, makikita natin dito sa awit na lahat tayo mamamatay. Sabi ng awit 82 verse 7.
Pangalawang tanong guys. May tao bang, kasi 'di ba, pag namamatay tayo, 'di ba? Talagang lahat sasapitin ng bawat isa sa atin 'yan. So, dahil nagsimula kay Eva at Adan, doon nagsimula ang kasalanan, tapos ang bunga ng kasalanan kasi kamatayan. 'Di ba? So, makikita naman natin na minsan may mga namamatay pa na mas bata pa sa atin, sa tanda na sa atin, 'di ba? So, lahat talaga itutungo tayo doon. So, pangatlawang tanong. Sa ito, may tao bang hindi nagkasala? And number 2. So, basahin natin ang Roma 3:23. Sabi sa Roma 3:23, sabi ito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. So, ako, bawat isang tao, lahat ng tao, alam mo nagkakasala tayo. Sabi nga sa Bible, tumingin ka lang daw sa isang babae ng may mahalin na tingin, nagkasala ka na sa isip. Ganun po. Kasi, nagsimula ang kasalaan doon sa mga ninuno natin kaila Eva at Adan sa pagsuway nila. So, nagpasalin-salin yung kasalanan hanggang sa namayan natin yung kasalanan na yun. So, yun. Yun po yun. Sabi sa Roma 23, sapagkat lahat ng tao ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So, pangatlong tanong. Sabi sa pangatlong tanong, ano ba ang kabayaran ng kasalanan? So, kung nagkakasala tayo, alam naman natin may kabayaran ng kasalanan. Di ba? Pag yung mga taong mga masasama, di ba yung mga pumapatay, nagnanakaw, di ba lahat ng kasalanan nila pinagbabayaran nila? Gayon din sa Bible. Ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Sabi sa Roma 6:23. Basahin natin sa Roma 6:23 guys. Sabi ito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Amen. Ano daw ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Guys, ito yung kamatayan na hindi mo gugustuhin. Sabi ng salita ng Diyos sa Revelation, yung gusto mo lang mamatay pero ayaw mo mamatay. Hindi ka mamamatay. Sasaksakin mo yung sarili mo, hindi ka mamamatay. Dahil pagdudusahan mo ng walang hanggan yung kaparasahan. Dahil sa kasalanan natin ginagawa. So yun guys. So, saan po ba yung kaparasahan yan? Sa impyerno guys. Sabi sa Pahayag 20:10 hanggang 15. Buksan natin guys. Chapter 20 verse 10. Sabi dito, at ang diablong nandaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy. Sabi ito, at asopre na pinagtapunan din sa halimaw at ng mga bulaang propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi at magpakailanman. Ganun po yung kaparasahan na ipapataw dun sa mga makasalanan at sa mga bulaang propeta na nandaya, nanlinlang sa mga tao. So, karugtong pa sa 14 at saka 15 sabi ito, pagkatapos ay itatapon sa lawang apoy ng kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Di ba guys, pangalawang kamatayan? Dahil unang kamatayan, yung itong physical na ito, mamamatay ito. Ang pangalawang kamatayan, yun po yung pagdudusahan mo sa impyerno. Sabi pa dito, itatapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ayan guys, so kitang-kita natin dito na ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Ito yung kamatayan sa impyerno. So, bakit? Bakit? Kasi ang sabi sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya pa'y nabubuhay sa daigdig na ito. Amen. Bawat isa sa atin haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Tatanggap ng kaukulang ganti kung anong ating ginawa nung tayo pa'y nabubuhay, mabuti man o masama. Lahat tayo. Kaya mapalad yung mga taong nagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok sa paglilingkod sa Panginoon. At napaka-giliw na masusumpangan niya at sasabihin ng Diyos sa kanya, welcome, good and faithful servant. Yun po yun. Kaya naisin natin na
na magkaroon ng relasyon sa Diyos. Hindi po ang nagsasalita dito para po sa religion. Kasi wala naman pong nakalagay sa Bible na religion na makapagligtas. Wala pong religion na makapagligtas. Sabi sa John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So wala po yung nilagay na religion. Si Jesus Christ lang po ang isang kaligtasan, ang nagbibigay buhay, ang katotohanan. Siya lang po. Siya lang po. Kaya wala akong pinopromote dito ng mga religion. Wala po. Nasa inyo po yan. Kung tatanggapin nyo, hindi. Basta ako, iginagawa ko lang, ibinabahagi ko lang sa inyo. Nasa inyo pa rin pagbabago. Wala po sa akin. Ang mahalaga po, masabi ko sa inyo kung anong tinanggap ko kay Jesus Christ. Kung anong ipinasasabi sa akin, nagawin ko ito, ibahagi natin ang salita ng Diyos sa mga taong hindi pa mananampalataya. So ito yung ginagawa ko sa inyo ngayon. Nagbabahagi lang ako, nasa inyo po yung kung paniniwalaan nyo ako o hindi. Kagaya po nung baha, di ba nung sa panahon ni Noe, may mga naniwala, may mga hindi naniwala sa kanya. Sa kalaunan, may naniwala, pero hindi rin naniwala nung dumating po yung yung tag-araw. Sabi, maniniwala tayo na ang araw-araw, paano uulan yan? Ganoon din po sa pagbabahagi ko sa inyo ngayon. Nasa inyo po ang desisyon kung maniniwala kayo o hindi. Basta ako po, ginagawa ko po ang parte para ibahagi si Jesus Christ sa inyo na kaisa-isa nagbibigay ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. So, patungo na tayo sa number 4 na tanong. So ngayon, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kaparusahan, itatapon sa impyerno ng apoy. So ngayon po, sa number 4 na tanong, ngayon, napapatawad bang kasalanan? Amen. So, sabi sa 1 John 1:9. Sabi sa 1 John 1:9. 1 John 1:9. Sabi ito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Amen. So, ang gusto ng Diyos, yung lalapit tayo, ipapahayag natin yung kasalanan natin. Sabi dito, maaasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito. At hindi lang patatawaran tayo, lilinisin pa tayo sa mga ginagawa natin. Alam niyo ba ako guys, sabi ko nga, kung hindi ako nakakilala kay Lord, baka addict na ako ngayon. O di kaya baka nakapatay na ako ngayon. Pero malaking sasalamat ko kay Lord. Dahil pinili niya ako, binago niya yung buhay ko. Kaya ako ngayon, nga po pala, isa po akong mainitin ang ulo. Pag nagagalit ako, wala akong sinasanto kahit sino ka. Pero napakabuti ng Diyos, hindi ako hinayaan dun. Kaya ito yung sabi dito, nung binanggit ko, alam niyo po ba nung tinanggap ko si Jesus Christ bilang heart tagapagligtas ko? Doon nagsimula magbago yung buhay ko nung parang gagawa ako ng masama, may nagsasabi na sa akin, yung Holy Spirit, di ba, anak, binago na kita. Huwag mo na ituloy yan. So, napakaganda po yung tinanggap natin si Jesus Christ. Sabi nga ni Jesus Christ, sabi nga ng salita ng Diyos, pinili niya ang tinuturing na mangmang sa mundong ito para ipahiya yung matatalino, na inaakala ng mundo matatalino. So, yun. Kaya, napakabuti ng Diyos na isa ako sa pinili niya at pinatawad niya dahil sa kanyang dakilang pagmamahal at grasya at habag sa akin. So, number 5 na tanong. Sabi dito, sino ang hinandog para sa kasalanan ng tao? Yan. So, basahin natin ang 1 John 2:2. Sabi sa 1 John 2:2, sabi ito, sapagkat si Kristo ay hinandog sa ikapatatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Diba? Sabi ito, diba? Wala talagang ibang kaligtasan kung si Jesus Christ lang. Sabi sa 1 John 2:2, sapagkat si Kristo ang hinandog sa ikapatatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Guys, hindi lang to sa akin na ako'y pinatawad lang. Bawat isa sa atin. Kung sinong nagnanais na maranasan yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso, sa kanyang pamilya, tanggapin mo si Jesus Christ. Sinasabi ko sa inyo guys, pag nagdesisyon ka na tanggapin mo si Jesus Christ, hindi ka mawawalan. Guys, ito kahit ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo, ikaw ang may-ari ng kayamanan sa buong mundo, useless yan. Alam mo kung bakit? Kahit ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo, hindi ka makakabili ng buhay na walang hanggan.
Bakit? Kay Jesus Christ lang matatagpuan niya yung buhay na walang hanggan. Diba? Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Guys, kay Jesus Christ lang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit ikaw trilyonaryo, pinakamayaman sa buong mundo, hindi ka makakabili ng buhay na walang hanggan, guys. Kay Jesus Christ lang matatagpuan, sinasabi ko sa iyo. At saka walang makakabili nun. Binibigyan ni Jesus yan ng libre. Walang bayad. Ang gusto lang ng Diyos, sumunod ka, gawin mo kung anong nasa Bible, ibahagi mo yung kaligtasan, at sumunod. Kasi, alam nyo guys, kahit memorya mo pa yung buong Bible na to, from Genesis to Revelation, tapos hindi mo naman isinasabuhay, wala, useless din guys. Kaya, mas mabuti pang isa lang yung verse na memorya mo, tapos isinasabuhay mo, isinasapuso mo, mas the best yun. Tapos sinusunod mo yung salita ng Diyos. The best na yun guys. So yun guys, sabi pa sa Hebrew 9:28, sabi ito, gayon din naman, si Kristo'y minsay inihandog bilang hain upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Ayan guys, oh. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Guys, sana sa pagtatapos ng salita ng pag-share kong ito, sabi ito, siya'y muling darating, si Jesus Christ ay darating na muli, hindi na upang ihandog pa ulit yung buhay niya. Kasi minsan lang inhandog yung buhay niya para sa kaligtasan natin, sa kaligtasan ng bawat tao. Sabi ito, siya'y minsan inihandog upang pawiin ang kasalanan ng tao. Siya'y muling darating dito upang kuhain yung mga naniniwala sa Kanya at yung mga tumanggap sa Kanya bilang hari at tagapagligtas. Sabi ito, siya'y muling darating upang iligtas yung mga naghihintay sa Kanya. Sabi po yun sa Hebrew 9 verse 28. Ayun po yun. Kaya, ako bilang isang Kristiyano, nagpapasalamat ako kay Lord. Nagpapasalamat ako kay Lord ng lahat-lahat na sa bilyon, sa trilyon ng tao sa buong mundo, isa ka sa pinili ng Diyos. The best yun, guys, the best yun. Kaya ngayon, magdesisyon kayo. Nasa inyong pagdesisyon. Anong gusto mo? Buhay na walang hanggan? Palagi mong tatandaan, ang buhay na to, pangsamantala lang to. Ang katawan ito, naging bata, nagbinata, tatanda, mamamatay. Yun po yun. Sabi nun, minsan lang dating ang kamatayan at ang paghuhukom na ang harapin natin kay Jesus Christ. Kaya hanggat hindi pa huli ang lahat, kaibigan, tanggapin mo si Jesus Christ bilang hari at tagapagligtas. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka mawawalan, magkakaroon ka, aayusin niya ang gusot ng buhay mo, aayusin niya yung buhay mo. So yun po. Sabi pa sa pang-anim nating katanungan, ay, kanino ba matatagpuan ang kaligtasan? Amen. So, kanino ba matatagpuan ang kaligtasan? Ito yung tanong ko dati. Kung may kaligtasan, kanino ba matatagpuan ang kaligtasan? So, basahin natin ang Gawa 4:12. Ayan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Di ba? Napakaganda po. Wala pong ibang kaligtasan kundi si Jesus Christ lang. Sapagkat ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kitang-kita po sa Acts 4:12. Sabi pa sa 2 Peter 3:9. So basahin natin, sabi sa 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat. Sabi, binibigyan niya ang pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo mapahamak. Yan po ang pangako ng Diyos. Sabi niya dito, hindi siya nagpapabaya sa kanyang pangako. And binibigyan ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sabi ito, para hindi mapahamak. Napakabuti po ng layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin, para hindi tayo mapahamak. Amen. So guys, hindi pa huli ang lahat. Amen. So, panghuling tanong na natin. Sabi ito,
dapat tayo ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen. Nakakilala na tayo kay Lord, dapat hindi na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi sa 1 John 3:5-6. Sabi ito, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan. Amen. So walang kasalanan si Jesus Christ. Siya ay ibinigay ni Father God para sa ating mga kasalanan. Sabi ito, ang nanatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Amen. So makita na dito, kung ang sino man daw nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakilala sa Kanya. So guys, simula nang makilala ko si Jesus Christ bilang tagapagligtas ko, binago niya yung buhay ko paunti-unti. At andito na nga ako sa inyong harapan, nagsishare ng kabutihan ng Diyos. Dahil sa binago niya yung buhay ko. So, nagpapasalamat ako kay Lord sa kabutihan niya. Sabi pa ito, bakit di na kailangan magpatuloy sa pagkakasala? Sabi sa 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Ayan. Sabi sa 2 Corinthians, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ito, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kailangan dito. Sabi ito, ang sino man daw nakipag-isa kay Kristo is ng bagong nilalang. Wala nang sa kanyang dating pagkatao, sabagay siya ay bago na. So, dapat hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil alam naman natin na ang Diyos natin na tinanggap ay nagbabago ng buhay. Ipakita natin ito na binago na tayo ng buhay sa mga katrabaho natin, sa mga pamilya natin, sa mga mahal sa buhay. Guys, ang kaligtasan ay individual, hindi by family. Kaya may desisyon ka, magsarili ka ng desisyon. Kung hindi pa nakakilala yung pamilya mo, ibahagi mo si Jesus Christ sa mga mahal mo sa buhay. Sa pamilya mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, ibahagi mo. Sapagkat ang kaligtasan ay individual, guys. Hindi po pamilya-pamilya, kaibigan, kapapilyedo, hindi po ganun ang kaligtasan. Individual po ang kaligtasan. Kaya guys, hanggat hindi pa nahuhuli ang lahat, tanggapin niyo si Jesus Christ bilang tagapagligtas at ibahagi niyo rin po yung kabutihan na tinanggap niyo kay Jesus Christ. So, ayun guys, hindi na ako magtatagal pa. So, pagtatapos tayo sa isang panalangin. So, samahan niyo lang ako sa panalangin, maniwala lang kayo sa binahagi ko sa inyo at magbasa kayo ng Bible. Kaya sabi ko nga, ang Bible ay advance na to. Advance sa mangyayari. Sinasabi niya ang mangyayari sa hinaharap. So, tayo manalangin. Pumikit lang kayo, maniwala lang kayo kay Jesus Christ na siya ang inyong tagapagligtas. Tanggapin niyo siya ng galing sa puso. Ipagpipray ko kayo. Father God, kung sino mang nanonood ngayon, O Lord God, at tinanggap ka, Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, amang banal, na sa pamagitan po ng iyong Jesus, O Lord God, nagbigay sa akin ng kaligtasan, O Lord God. Tunay nga po, Panginoong Diyos, ang sino mang nananampalataya na nakakapanood dito, Panginoong Diyos. Tunay nga, O Lord God, dinadalain ko po siya, Panginoong Diyos, na patawarin mo po siya, Panginoong Diyos. At tanggapin ka po niya, Panginoon, bilang harap kapagligtas, O Lord God. At Panginoong Diyos, ipakita mo po sa kanya, Panginoong Diyos, na kayo po ang Diyos na buhay, na nagbabago ng buhay, O Lord God. Wala pong mahirap sa inyo, Lord God. Wala pong imposible sa inyo, Lord God. Ang lahat ng bagay ay pangkaraniwan lamang sa inyo, Lord God. Panginoong Diyos, tunay nga, O Lord God, na i-touch mo ngayang puso, O Lord God. Touch mo po yung puso niya, O Lord God, na magdesisyon niyo sa Panginoong Diyos hanggat hindi pa nahuhuli ang lahat, O Lord God. Salamat, Panginoong Diyos, tunay nga, Lord God, na sa kanyang pagtanggap niya sa iyo, Lord God. Patuloy mong ingat ang kanyang panampalataya, O Lord God. Patuloy mong palaguin at patatagin ang kanyang panampalataya, O Lord God, sa iyo, Panginoong Diyos. Na kahit anumang pagsubok, O Lord God, ay hindi matitinag, Panginoong Diyos, kundi bagkus ay magpapatuloy, O Lord God, sa pagkakilala sa inyo, Lord God. Ingatan mo kanyang pamilya, O Lord God. Samahan mo siya, Panginoong Diyos. Anumang kanyang balakin, desisyonin, O Lord God, ay sasamahan mo siya, Panginoong Diyos. Ilayo mo siya, Panginoong Diyos, sa mga mabibigat na tukso, pagsubok, O Lord God. Kung mayroon man, Panginoong Diyos, samahan mo sa upang mapagtagumpayan ng mga bagay na ito, Panginoong Diyos. Salamat, O Lord God. I declare blessing upon blessing, O Lord God. Lahat ng aspeto ng pagpapala at biyaya nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos, ay dinideclare ako, Panginoong Diyos, sa taong ito, O Lord God. Salamat, Panginoong Diyos. Puring kasambahin ka, Jesus name we pray. Amen and amen. So guys, God bless. Mabuhay kayo.